this day, first working day sa isang linggo. At muli, sama-sama na naman tayo upang tayo po ay magbigay ng pasasalamat at lalo na dalhin natin ang ating lahat ng mga concern at ang ating mga tahanan sa paanan ng Diyos sa umagang ito. Praise the Lord, makulit-limang araw, pero alam natin ang araw na ito, bigay pa rin sa atin ng Lord. Starting today, ay nais kong mag-share sa inyo ng mga the life of Bible people, Bible characters. Because we are viewing ang mga characteristic ng mga tao na kung saan, spiritual leaders. Sa Old Testament Bible people ay makikita nyo rin yan mga clarify sinasabi ng Panginoon na mga characteristic ng kanyang mga leaders in the New Testament ay nandyan din sa characteristic ng mga tao na ginamit ng Diyos sa Old Testament. For example, Abraham. Okay? Actually, si Abraham is the father of the faith. Siya po ang pinakapuno-puno bakit may nation of Israel today. Ayan. Si Abraham may anak na si Isaac. And then, si Isaac mayroong 12 na anak na siyang naging 12 tribes of Israel. Ngayon, dito ko po uumpisahan ang pagsisearch ng mga Bible character na kung saan ay napaka-importanting ating mapagkukunan ng mga character also of today. Ito yung call ni Abraham na kasulat yan sa Genesis chapter 12. Okay? At ito po ang pangako ng Diyos. Of course, alam natin na si Abraham, ang asawa niya ay si Sarah. Si Sarah ay baog. Hindi siya pwedeng manganganak. Si Abraham naman ay matanda na. Ayan. So, hindi na rin siya pwede. Kumbaga, wala na. Pero God, at the beginning of their life, made a promise. Ang sabi sa chapter 12 ng Genesis verse 1, Now, the Lord said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee, and I will make of thee a great nation. I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all the families of the earth be blessed. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him. Ayan. Tinawag ng Diyos si Abraham. At ang sabi ng Diyos kay Abraham, mula sa iyong pamilya, ito ang promise ko sa iyo. I will make thee a great nation. I will bless thee. I will make thy name great, and thou shalt be a blessing. Ang magbibless sa iyo, ibibless ko. Ang magka-curse sa iyo, i-curse ko.
at sa samagitan ng iyong lahi shall all the families of the earth be blessed. A man na kung saan tinawag ng Diyos at ibibless ng Diyos para siya ay magiging blessing. Ang ganda. Okay? So Abraham followed the Lord. Yan ang kagandahan. When a man follow God's will in his life, that man is considered a blessed man. Why? Because the Lord will bless him. Yan. Okay? At it happened to his life. Susundan ho natin yan. God's purpose. Lagi kong sinasabi po ito, ang purpose ng Diyos sa buhay ng isang tao ay kailangan niyang masundan to be able to obtain the promise. When you obey God, when you follow the Lord, sabi ng Bible, ibibless ka ni Lord. Yan yung life on earth that is guided well. And remember the promise of the Lord. I will make thee a great nation, and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. Okay? In thy seed. Paano? Paano magkaroon siya ng seed at maraming lahi, baog yung asawa niya? Ayan. Pero nais kong basahin yung sa New Testament. Ito po ang sinabi. Well explained na, nandoon na po ang lahat. Sabi sa Romans chapter 4, verse number 19. Ayan. Okay. Sabi ng Bible, he staggered not, and being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old. Neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able to perform, and therefore it was imputed to him for righteousness. Ayan. Si Abraham was considered the father of faith, a person whose faith was very strong. Sabi dyan he staggered not, hindi siya nag-doubt at the promise of God. He staggered not at the promise of God. But was strong in faith. Yan, giving glory to God. Bakit po? Because talagang impossible of the impossible na ma-fulfill yung promise. Kung titingnan mo yung human capacity of producing seed. Because si Abraham is already 100 years old. Hindi na siya, kumbaga, mahihirapan na siya. Si Sarah din is 90 years old. Wala na. Sabi ng Bible, dead na yung kanyang womb. Pero God promised
Kahit ganun na po yung kanilang sitwasyon, makikita mo si Abraham naniniwala pa rin sa pangako. Matutupad, nangako si Lord, matutupad ang pangako niya sa akin. Nagagawin niya ako malaking bansa at ang aking mga lahi. Mayroon po silang pagkakamali dyan. Ang unang pagkakamali po ni Abraham ay akala niya na gumawa siya ng paraan Even si Sarah gumawa ng paraan. Nang makita nilang wala na, baog si Sarah, pagkatapos hindi na siya pwedeng manganak dahil matanda na siya. Ang kanyang ginawa, inas niya yung kanyang handmaid, yung kanyang katulong na Egyptian, na bigyan ng anak si Abraham. Kaya kinakausap niya si Abraham, Abraham, sipingan mo itong yung katulong. Nagkaroon po siya ng anak, si Abraham, doon sa katulong, si Esau. Kaya mayroong tinatawag Arab countries kasi lahi po yan ni Abraham din sa katulong, si Esau. Yan ang sinasabing hindi mo pwedeng pangunahan ang pangako ni God. Ang nangyari po dyan, nagsasama silang ganyan, may anak ang katulong. Si Sarah na siyang mistress, na siyang mayorduma, dapat ang boss ng bahay. Tinutuya siya ng alipin, baog. At alam mo, pag sinasabihan kang baog sa Israel, it's a curse. Kahiya-hiya. Kaya si Sarah talagang nagdalamhati. Kaya sabi niya kay Abraham, paalisin mo yung katulong mo at saka ang katulong at saka yung anak niya. Si Esau, paalisin niya. Bakit? Dinidify ako, pinapahiya ako tinutuya ako Yun. Yan ba pagkakamali with the promise of God. Kaya dapat talaga mag-antay. Sabi nga mag-antay sa timing ni God. Ang timing ni God is always not too early, not too late. It is always a perfect timing. So what happened? Napaalis, wala silang anak, pero in a period of time, ang sabi ng Bible, through faith, kaya tinawag si Abraham the father of faith. In the impossible of all the impossible, God made it to happen. God never fails His promises. In His promises. So therefore, Abraham had a son. Anong dahilan? Isaac is the product of trust and faith to God, to God's promises. At ito po ang dapat maipractice ng mga taong magtiwala talaga sa Diyos. Why? Because God is the master of impossibilities. God is the master of impossibilities. We need to trust God regardless of the time. At happened kay Abraham yan. So, in the process of time, God made it possible at yun na ipanganak si Isaac. Mababasa nyo yan sa chapter 21 ng Genesis. Ang promise nasa chapter 12 verse 2, I will make thee a great nation, I will bless thee, and thy name shall be great, thou shalt be a blessing. At sabi niyan, and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. At
So chapter 21, verse 1. Ang sabi yan, and the Lord visited Sarah as he said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. Ayon sa pangako, and Sarah conceived and bare a son, Abraham a son, in his old age. Yan. And the set time of which God had spoken to him. Yun. And Abraham called the name of his son that was born unto him from Sarah, bare to him Isaac. Ayan. So, in the old age, in the process of time, tagal. Pero na-honor yan because Abraham staggered not. He was very strong in his faith to God. At yan din po ang isang karakteristik ng isang tao, ng isang spiritual leader. Dapat ang una, establisado dapat ang puso mo na ikaw ay magtitiwala lang sa Diyos sa mga bagay na hindi mo kayang gawin. Of all the impossibilities, you must believe on God in His promises. Katulad po ngayon, sa pandemyang ito, sabi ko nga sa preaching ko kahapon, nasa na tayo, MGCQ. Maganda na. At pinayagan ko na yung aming mga membro, kahit na mga bata, welcome to church. Baka kung gusto nyong magbisita sa aming simbahan, it is already open. Sa mga nagbabalak, sa mga nagpaplano, if you want to come to church, you are invited po sa aming simbahan pag Sunday ng 9:30. Amin na pong inopen para sa lahat. At nung Sunday, I have mga bisita from dito sa Uliran Kumpang, bisita galing ng Kapas, dami na mga nanonood sa akin sa live streaming. Alam niyo bakit? Dahil sa hindi talaga dapat kaligtaan ng panananan. Itong pandemyang ito, design ni God ito eh. Kaya pinahintulutan niya para tayong mga tao magiging very, very cautious. Na talagang lumapit na kay God. Lumapit na sa may akda. At ang totoong Diyos ay Diyos na kumikilos. The Almighty God who controls the universe. He is the God of the Bible. He is the God that is the master of impossibilities. Kaya sinabi ko kahapon lang nyo, ang pandemyang ito magtutulak sa atin na lalo pa tayong sumigi at lumapit sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lamang ang tanging may kapangyarihan na mag-ingat sa atin upang hindi tayo mahawaan. Hindi ko alam kung kailan ito alisin ni God. Pero ang tanong, what if hindi niya na aalisin? Para yung tao ay hindi mawiling kalimutan siya, kundi laging nakaluhod at laging humihingi ng tulong sa kanya ng basbas. Kasi nasa kanya eh. Although kaming mga pastor, talagang nananalangin kami na tigilin na. At ito ay huhupa na, ito ay lahat po yan, makikita ninyo, kahit anong grupo. Talagang we are begging God, Lord, ibalik mo na. Lord, stop mo na ito. Kasi hindi naman natin pwedeng patigilin eh. Pero ako kasi ang tao, sabi ko nga kahapon, ako kasi ang lingkod ng Diyos, that I look on worse things worse. Worse things worse na ako. What if God will not let this be removed? Mag-antay tayo ng vaccine, mag-antay tayo ng bakuna.
Hindi naman tayo magpapabakuna kung ang vaccine ay galing ng ibang bansa. Baka maya iyan din ang ikamamatay natin dahil katulad ng mga nangyari sa dingbat siya. You see? So what should we do? And the only way out is to trust and rely upon God. The more na ikay sumigi sa Panginoon, lalapit sa Panginoon, protektado ka ng Diyos. Yun ang tanging way. Anyway, pinahintulutan niya ito. So, kahapon ang preaching ko planted strongly, rooted deeply, spreading widely as a tree planted by God. At kahit anong mangyari, sabi sa Psalms chapter 1 verse number 3, shall be like a tree planted by the rivers of water, bring it forth its fruit in a season. His leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So therefore, it is God. It is God that can manage. Without the Lord in our life, mahihirapan ka. Mahihirapan ka to manage your own life. So, return back to God or come to the Lord. Ask God's protection always. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Dagdagan po natin bukas yan. Be a man of faith. Be a person who trusts God. Only and always. Like Abraham. And you will see God will work. Sabi nga there is nothing impossible to them that believe it. Believe in God and God will move. When a man believe and pray on God, you'll see the hand of God working. At yun po kailangan natin sa panahon natin ito. Maraming mga taong nakakalimot sa Diyos Kaya yan. Pero pasalamat tayo na through this pandemic, we can always remember and we could always come closer to God. Heavenly Father, Lord, sa umagang ito muli, aking dinudulog sa inyo ang buong pamilya dito sa lugar ng Little Baguio. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na dapat naming pagkatiwalaan, the Creator of heaven and earth. Oh God, You are the one who moves and works in our lives. Ang totoong Diyos na buhay, na kumikilos higit sa aming magagawa because You are the Almighty God. Humingi kami muli ngayon ng Inyong basbas. Bless all of the families na residente ng Little Baguio. Isa-isa has a need. We pray that Your provision for all of our needs will be here. Lord, we pray for Your provision sa aming health. Make us healthy today. Huwag mong hayaan na may magkakasakit sa aming part of the families, members of the families. We pray for Your preservation. We pray for Your protection. We pray for Your guidance today sa lahat ng aming magagagawin. Pagkaloob Niyo sa amin ang strength, ang power, ang ability to do our job today. Whether it is inside our house, sa labas, sa mga trabaho namin, Panginoon, hinihiling namin ang Inyong patnubay. Ang aming pagpapunta, pabalik, riding in a vehicle, riding in a tricycle, lahat po ng pagbibiyahe, dalangin namin, ingatan po ninyo sa buong maghapon ito. Nadalangin namin na continually i-sustain, i-provide mo ang pangangailangan ng bawat tahanan, whatever would it be. At dalangin namin ang bawat tahanan will always recognize You. Nawa, huwag kaming maging malayot sa Inyo. Habang ito po ang sitwasyon namin ay nandito sa panahong critical or delikado because may pandemic, O Diyos.
lagi kaming lumapit sa inyo. At ilagay namin ang aming pagtitiwala, ang aming confidence sa inyo, dahil pag yan ay nasa inyong kamay, panatag kami, secured kami. Tatay man o nanay, mga anak, protected and preserved kami as you made a promise. Yan po ay aming hinihiling na inyong gagawin. At patuloy, heal our land. Lord, i-provide nyo ang vaccine na kinakailangan para po ito ay magiging fitted. Kung hindi man, continually we beg ng inyong kamay will be always our protection from all harm, from all danger. Dahil ito'y aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen.